Mapalang araw sa iyo lahat mga kapatid. Ito po ang sasabihin ko sa inyo tungkol sa Revelation chapter 12 verse 5 na kung saan na sinasabi ng isang debater na ina-upload ko sa YouTube tungkol sa pangalan ng Diyos na si Jomer Orobia na tumutukoy raw na yung mga tao ay mananakumpay. Alam niyo po mga kapatid, sa Revelation chapter 12, na kung saan na tumutukoy yun na isang babae na hinahabol ng malaking pulang dragon. So, anong ibig sabihin yun? Yung tanda na ipinapakita ng Panginoong Hesus kay Apostol 1 na ipinapakita na yung isang babae na nadalang anak, 'di ba? Hinahabol ng malaking pulang dragon. Isinilang siya sa ilang para hindi na makita yung malaking pulang dragon. Ayun, ipinalihi ng isang babae ng isang anak na lalaki. So, anong tumutukoy yun ng anak na lalaki? Sa Old Testament, sa Isaiah Kapitulo 7:14, yan. At sa Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6, na kung saan na isang babae na nadadalang tao at magkaroon ng isang anak na lalaki. Sino po ang tumutukoy yun? Di ba si Kristo yun? Di ba? Tapos nabibigay pa ng na pangalan ng yung isang anak na lalaki na si Emmanuel. Di ba nasabi ko yun sa ina-upload ko noon tungkol sa pangalan ng Diyos? Yan na mga propesya. Sa Revelation naman sa New Testament, tumutukoy po yun na ang Diyos ay nakatawang tao muli. Kaya nga isinilang ng isang babae na hinahabol ng dragon yung isang anak na lalaki. Kaya yung anak na lalaki ay tumutukoy po yun sa pagkakatawang taong Diyos. Kaya sinabi ng Diyos sa pahayag 3:3 na tumating siya gaya ng isang magnanakaw. Nakatuwang tao siya. Diba? At sinabi rin sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 25, pinagpropesya ng Panginoong Hesus na yung anak na tao ay kailangan mabata na marami bagay at itakwil ng lahing ito. O, diba? Dapat alam niyo rin yan. Kasi kapag pinalihin na ng isang babae yung anak na lalaki, doon dinadala doon sa luklukan ng Diyos. Pagkatapos yun, saka lang tumating yung mga anghel para talungin yung malaking pulang dragon at itatapon yung malaking pulang dragon at mga demonyo sa impyerno. Ganito talaga ang pangyayari. Pero nang tumating ang Panginoong Hesus bilang pagkatawang tao, ang makapangyarihan Diyos, na kung saan na habang nagsasalita na makapangyarihang Diyos na binumiyong salita upang matalo si Satanas. At yung mga yaon na mga tumatanggap sa bagong salita niya at tinanggap ang bagong gawain ng Diyos ay sila making karapat-dapat na mananakumpay at sila ang mapatotoo sa Diyos. Ito rin ang sinasabi sa Revelation chapter 2 verse 26 hanggang 28 na sila ang yaong mga pinanghaharian, 'di ba?
Kasi yung mga tao na maging karapat-dapat na mapatotoo sa Diyos ay gaya nila Job at si Pedro, sila yung mga natalo si Satanas. Diba? Kaya mali ang pagkaunawa ni Jomer Orobia sa versikulo yun dahil sa hindi umano sa kanyang kulo-kulo kasi tumutugoy raw yung mga mananakumpay. Yan sa Revelation chapter 2 verse 26 hanggang 28. Yan. Kaya medyo nalilito siya. Tapos pinagsabihan niya na ako na ay walang alam. Kasi yun ang paniniwala yung mga Pentecostal na yan. Kasi yung paniniwala ng mga Pentecostal based on my experience kasi naikwentro ko na yan noon pa online. Kasi may inaangkin rin sila sa babalik na Panginoon bilang pagkakatuwang tao dahil sa hindi umano na yun sapat na yung pangalan ng Panginoong Hesus. Diba? Yun ang paniniwala nila eh. Tapos yung Ama, hindi raw espiritu. Kaya may contradiction siya sa Mateo Kapitulo 3 na kusaan na yung habang binabautismo ang Panginoong Hesus. Yan. Kasi ang binabanggit doon ay yung bala ng espiritu na gaya ng isang kalapati. Sino po yun? Ama. Diba? Kaya nga yung Ama ay nasa nakatuwang tao na. Kaya sinabi na Panginoong Hesus na sa 1 Kapitulo 14 at 10 versikulo 30 na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ako at Ama ay isa. Kaya isa rin sila ang Diyos. Kaya hindi natin masasabi na sila yung dalawang Diyos ni personal man ni Espiritu man. Iisa pa rin sila. Diba? Kung maliwala kasi sinabi ni Pablo, doon kayo malilito. Kaya kahit paano dyan, masasakit kayo ng ulo. Mas buti pa bitawan mo ang kulo-kulo mo kaysa pang inaangkin sa babalik na Panginoon bilang pagkatawang tao. Kung sinabi mo na kapag tumating ng Panginoon bilang pagkatawang tao ay huwa ng Kristo, doon kayo masasayang ang iyong pagkakataon sapagkat ang babalik ng Panginoon na nasa alapaap ay doon kayo magnanangis at matatangis at magsisiktang hoy dahil sa Kanya. Diba? Hindi nyo kasi binabasa at unawain mabuti ang propesya yun sa Biblia. Kaysa pa na umaasa lang sa silabi ng mga pastor o kaya yung mga pinapaniwalang ni Pablo sa Biblia kasi alam niyo po mga kapatid sa 13 ng sulat ni Pablo sa Biblia may mali siya doon at minsan lang may contradiction siya sa sinabi na Panginoong Hesus. Diba? Gaya na yung sa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 na nagsasabi ni Pablo na lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos. Diba? Yun ang malaking pagkakamali ang pinapahayag ni Pablo kay Timoteo noon. Kaya sa totoo lang, hindi lahat ng kasulatan ay salita ng Diyos. Sinabi na yun na ni Brother Eli Soriano na
ang nalaman ng salitang Diyos ay sa Biblia. Kayo pa man, paano kung nilalabas na ng makapangyarihang Diyos ang Biblia? Kaya nga, may karapatan din ng Diyos na lumabas sa kasulatan. Gaya ng ginawa ng Panginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 12 na hindi na nagawa, ay pinapangilin ng Sabat. Kaya may karapatan doon ng Diyos na maaari lumabas sa Biblia. Yun lamang po at sana unawain mo to.